Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang lang natin pagtibayin na sa pananampalataya, gabayan nawa tayo ng poong may kapal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Napakalaga ng buhay kung ating ipahahayag ng lubusan sa ilalim ng pagkalinga ng poong may kapal upang tayo gabayan, kalingain, patawarin at agnan ng lahat sa mga nating kinabukasan. Patuloy ang pagmamahal ng Diyos na nadarama natin ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos.
Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamahala,
ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Puno-puno ng aral ang ating Panginoong sapagkat pinapahalaga niya ang buhay. Kausap niya ang kanyang mga lagad. How can we value life itself? Our lives, ibig sabihin. Kung titingnan natin ang mga salita ni Kristo, talagang punong-puno siya ng diwa at kahulugan sa magandang buhay na tatahakin ng mga alagad na kanyang hinuhubog sa magandang landasin ng buhay pananampalataya. Tulad ngayon, ito yung napakagandang, ito isa sa alang natin, oo nga, iniwan ng mga bagay ito sa mga alagad at ito ibinahagi ng mga alagad sa mga susunod pang mga alagad, sa susunod henerasyon. Ito dumating na sa atin ang mabuting balita na ganito rin ang tema ng ating Kristo. Tinan mo nga naman si Kristo, sabihin mga alagad, punong-puno siya ng aral sapagkat He values life the most, di ba? Kaya ang tayong lahat, ito yung ating minanang turo hanggang sa kasalukuyan. Ito rin din ang ating titingnan maigi at gagawing maigi sapagkat mahalaga ang buhay. How important life is. At ito nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan, nagbibigay sa atin ng magandang ugnayan sa isa't isa at napakalaga, magandang kinabukasan ang tatahakin natin sapagkat ang Diyos ay kapiling natin, sapagkat ito rin ang hangarin ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung sasabi na ating mabuting balita tungkol sa mabuting buhay, tungkol sa kahalagahan ng buhay? Una, binibigay sa ating mabuting balita, tingnan natin, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Hindi nila alam kasi ng aso kung ano yung sabihin ng banal eh. Di ba? Ang kabanalan ay nasa tao. Ang kabanalan ay nagbibigay kahulugan, paghubog at nagbibigay kasiyahan sa tao. Lalong-lalo na kung ito'y lalong-lalo na sapat ito'y may ugnayan buhay sa Diyos. May ugnayan buhay ang Diyos sa atin. Tayo ang may ugnayan buhay sa Kanya. Upang sabihin, ang aso may ugnayang buhay tayo, bilang best friend natin, di ba? Man's best friend ay mga aso. Pero hanggang doon lamang sa level na kanyang nature, sa kanyang pagkaaso, na kung ano yung talagang by nature, gagawin ng aso. Pero hindi natin, pwede nating i-tame itong mga aso na ito, maamo sila. Pero ang kabanalan ay hindi natin maibibigay ito sa kanila o huhubugin sa kabanalan.
upang sabihin tayo, hinuhubog tayo sa kabanalan ng Diyos. Hinuhubog natin ang kabanalang iyan sa ating pagkakakilala sa Diyos at tinatanggap natin ang mga bagay nito sa lalong ikabubuti ng ating buhay upang tayo ay tunay na maging banal sa isa't isa at banal sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, ika nga. Kaya kung di pa naintindihan dito ng mga alagad, itong binabanggit ng ikalawang bahagi ay tungkol sa perlas. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas. Hindi naman pagkain ng baboy ang perlas, hindi ba? Lalo-lalo sa Biblia, pag sinabing fine pearls, ba talagang mataas na uri ng perlas na talagang hinahanap ito ng mga tao at ito'y kung ito'y makita ay pagbibili ang kanyang mga ari-arian at bibili ng bukid na ito sapagkat naroon ang mahaling perlas, hindi ba? Itong mga bagay nito talagang higit na makabubuti sa tao. Oo, may alaga tayong baboy pero ang connotation ng baboy noong araw ay marumi at hindi yan kinakain ng mga tao at yan ay yung maraming binabanggitan tungkol sa mga baboy na ito. Ba't mo bibigay ang fine pearl sa mga baboy? Hindi ba hindi nila kailangan yun? Iba ang kanilang mga pagkain. Kaya ibig sabihin tayo nagbibigayan ng mabubuting bagay. Tayo nagpapahalaga sa mabuting bagay at mabuting layunin ng buhay at upang ang sarili ko, ang aking tinitin na maigi kung ano ikabubuti ng aking buhay sa pamamagitan ng aking ugnayang buhay sa aking kapwa. At ibibigay ko ang kabutihang iyan sapagkat ibig ko na suklian niya ng kabutihan itong aking ibinibigay. Nagsasabog tayo talaga ng kabutihan sa isa't isa sa mundong ibabaw na ito ay nagbibigay sa atin ng higit na pagpapala. Ito yung pinahayag ng ating Panginoong si Jesucristo sa kanyang mga alagad upang sabihin, what is the importance of life if it is not being shared with a great importance to everyone, to everybody, di ba? Tayo nagsasabog ng kabutihan, nagpapahayag ng kabutihan sa mundong ibabaw. At itong layunin ng bawat isa sapagkat in return, alam naman natin kung ano magiging resulta nito, wala iba kundi kabutihan, kabanalan, ang ating makikita sa kapaligiran at iyan ang magiging magandang daan at kahulugan ng buhay haharapin natin sa maraming araw darating at maraming taon. Kaya may magandang kinabukasan tayong makakamit. Ikalawa, sa gitna ng ating mabuting balita, pinapahayag ang tungkol sa gawain ng tao na ito'y nagbubunsod para lalong magampanan niya ang kagandahan ng buhay para sa kanyang kapwa. Kaya gagawin ng tao ang mahalaga at may kahulugan para sa kapwa at hindi niya gagawin ano pa makapipinsala sa kanyang kapwa sapagkat apektado siya sa ganitong kapinsalaang kanyang gagawin. Nakakala ng tao, gumawa ka ng kapinsalaan, babaturin yan, pabalik sa iyo ang kapinsalaang iyan sapagkat ang lahat ng ito ay may maitim na binabalak para sa buhay at para sa kapwa na talagang maapektuhan ng bawat isa. Pero kung ang kabutihan ang ibinibigay sa kapwa, na pawang kabutihan lamang ang mas higit na naapektuhan ay ang buong sangdilika sapagkat ang kabutihan ay nanggaling sa Diyos. Iisang Diyos na sasabing ang kabutihan ng Diyos ay pagpapala para sa sangnilikha. Ang huling bahagi ng aral ng ating Panginoong Kristo ay yung paano natin bibigyan ng daan ng ating buhay kung tayo ay punong-puno ng kasakiman, pagkakanya-kanya, kawalan ng pag-asa at makitid ng pangunawa at lahat ng nabubuhay sa kadiliman. These are the burdens of one's life. Mga bagahing mabibigat yan. Kaya hindi ka makadadaan sa makipot na pintuan kung dala-dala mo yan, mga bagahin ng kasamaan ng puso't kalooban.
Kaya daladala nga ng mga tao itong burden sa ito sa isang malapad na pintuan at malapad na daan. Kaya daladala niya ito sa tanang kanyang buhay. Kaya ibig sabihin na ating Panginoon, iiwanan natin dapat yan. Alisin sa ating puso't kalooban yung mga burdens, yung mga mabibigat na mga dalahin natin na ito nakapipinsala sa ating kaluluwa at katawan na hindi ito nagbibigay ng kagalakang ipinahahayag ng Diyos. Kung ang kasakiman ng buhay, dala-dala natin. Kung ang kasamaan ng ating puso't kalooban at masamang intensyon natin sa ating kapwa, dala-dala natin ang pagkahimutok natin, pagkagalit, pagkakanya-kanya natin dala. Hindi tayo makapasok sa makipot ng pintuan sa pagdala-dala natin ito. Upang sabihin na ating Panginoon, huwag nyo dali ng mga bagay na ito. Hindi talaga kayo makapapasok sa makipot na pintuan. Pero kapag ito'y inalis na ninyo at sa pintuang makipot at sa daanang maliit, ito'y buong kagalakan ninyo at buong noon ninyong papahayag, isa lang aking dala sa buhay na ito, pag-ibig. Kaya, ibig sabihin natin, Panginoon Kristo, itong mga aral na ito ay isang tunay na makahulugang buhay ng tao na gaganapin niya sa pagsisikapan niyang ganapin niya sa buhay na ito at magkakamot siya ng buhay na walang hanggan. Pagpapala magpakailanman upang sa isang pahayag ng Diyos ngayon sa ating mabuting balita, pag-ibig ng Diyos ang napakahalaga na upang ito'y pagsikapan ng mga tao, upang ito'y isang dulot ng dakilang pag-ibig na ibibigay natin, share natin para sa ating kapwa, na magsasabing, this is what life is all about. Ito ang talagang buhay na gusto ng Diyos na maging ating pinahahayag, ating isinabubuhay o ating ipinaliliwanag para sa kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay naitatangi natin sa lalong kagaganda ng ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos ng lahat ng pagpapala niya ay tunay na makahulugan para sa atin upang maalis natin ano pa mga kaisipan at mga gawain na hindi nararapat sa ito'y nabubuhay sa kadiliman at upang tayo tumahak sa mga danating kinabukasan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan, ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At dito natin tinataas ang lahat ng ating mga kahilingan at bibigyan natin ng daan sa Diyos upang lalo nating makipakita sa atin ang halaga at kahulugan ng buhay. Sa maraming aral na ipinagkakalob sa atin ng mabuting balita, ang salita at gawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya madinggin mo itong aming mga pagdulog, itong mga bagay na ikasisya na aming puso't kalooban at katutuwid at kawawasto ng lahat ng aming buhay sa upang ang pagpapalang handog ang bawat isa para sa atin ay tunay na manggaling sa iyo. Kaya ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumay. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pangmatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francis, naming Santo Papa, si Ernesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagpapalang handog na pinagkakaloob ng Diyos upang lalo tayong manampalataya at bigyang buhay sa daigdig na ito hanggang magandang kinabukas ang ating pupuntahan sa buhay na walang hanggan. Ating ngayong awitin ng Ama namin. Kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipen araw-araw, iligtas sa kasalanan, dileyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Tunghayan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa ina ng laging saklolo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giling mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin pagtatangha sa kabanalang sakramento sa ating pong pagtatanod, kalaki pang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na pagdiriwang ng banal.
Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay, at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, praise the Tistiei. Amen delectamentum in se avente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,